Okay, so again, I am Dave Vallejos and I will be your speaker. And I am 27 years old, no? So mag-8 years na po ako dito sa IMG and I'm also a licensed marine officer. So 3 years po akong nagbarko but ngayon full-time na ako dito sa IMG. And also a licensed financial educator, associate financial planner under the Registered Financial Planner of the Philippines or RFP, and the youngest senior executive vice chairman of IMG. So for tonight, no, marami tayong pag-uusapan especially regarding sa ating stock market and mutual funds, no? So magpapakilala po muna tayo. Of course, no? IMG, this is our company, International Marketing Group. We are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. So what we do here in IMG is we assist people who want to help themselves achieve financial freedom. So nagtuturo po tayo ng mga financial concepts in order, no, na para makapag-ipon, makapag-invest ng tama yung mga Pilipino. At the same time, no, meron silang makuha sa kanilang pinagpagurang pera. And yung ating main office is located po yan sa 9th floor Kings Court Building, Chino Roses Avenue, Makati City. So hanapin nyo lang po ako dyan. Room 908 po yung ating opisina dyan. And we have established partnership with the biggest companies in the financial industry as a financial brokerage. So marami tayong mga partner na companies and mamaya makikita mo ano ba yung mga partner companies ng IMG, no, na nakipag-partner sa atin. So bakit nga ba tayo nagkakandak ng mga seminar or nag-i-invite ng mga mag-a-attend ng ating mga financial seminars? Kasi po meron kaming global campaign for financial education or yung 30 million campaign namin, 30 million families by 2030. That's the reason why na-invite po kayo ngayon para makinig about our orientation regarding stock market and mutual funds. And as of now, nasa 9.3 na po million ang na-educate ni IMG. Kasama na rin po kayo noon, no? And after nyo mapanood tong video or after nyo nitong orientation natin, mabibigyan po kayo ng aming giveaway mamaya. So, ang ating campaign po is supported, no, by a lot of celebrities and ambassadors po natin. So nandiyan po si Senator Raffy Tulfo na nagpo-push po ngayon ng financial literacy sa mga OFW, no? Si Brother Bo Sanchez, isa sa mga author nitong libro natin, The Secret to Saving and Building Your Future, and other personalities like Corina Sanchez, no, and other public servants. So ibig sabihin po, no, laganap na po talaga yung financial education. Pero marami pang mga Pilipino ang hindi alam nito. That's the reason why, no, double time po kami ngayon sa pag-i-educate. And bakit kailangan ba natin ng financial education? Bakit kailangan ba nating makinig ng financial literacy? The number one reason is the rule of money is changing. So kung nakikita nyo before, no, okay lang po kung maglagay tayo ng pera sa bangko dati kasi lumalaki pa siya, no, way back 1984, 1980s. Pero ngayon, lugi ka na kung nakabangko lang yung pera mo kasi less than 1% na lang yung tubo ng pera natin. So as of now, no, 2023, 0.025 na lang po yung interest ng bangko. That's why, no, wag lang tayong maglagay ng pera sa bangko. Dapat i-invest natin yan para tumubo yung pera natin. And napaka-importante, number two reason, kailangan nating aralin ang financial literacy kasi kulang tayo dito. Yung mga schools natin, no, yung mga teachers natin hindi nagtuturo sa atin ng financial education, no? Kasi marami nga akong mga teachers na baon sa utang, ang daming loans. So during 2018, according to the survey conducted by Citibank, no, Filipino has a financial quotient of 53%. So tanungin kita, sa school ba pasado ba yung 53%? 'Di ba? So bagsak po tayo. Kaya nga maraming mga Pinoy ang naloloko, nai-scam, no? Online at mga easy money, biglang nawawala yung mga pera nila at mga iba pang mga networking. Kasi akala nila mabilis lang ang kita ng pera. Tapos after 1 year, 2 years, nawawala agad yung mga company na yon. Hindi nila naaral yung financial education. So, at the same time, no, according to Sir Raffy Tulfo, nag-file siya ng bill regarding financial literacy sa mga OFW. Kasi po, ang dami kong kilala na mga OFW. So ikaw ngayon kung nakikinig ka, OFW ka, no, ano ba yung naiipon mo? No? Savings, investment ba or resibo, 'di ba? So dapat alam mo kung ano yung naiipon mo ngayon. Kasi isipin mo na lang, ilang years ka na ba nagtatrabaho abroad?
No, ilang years ka na nagtatrabaho, magkano na yung naipon mo? So, kung wala ka pang naiipon hanggang ngayon, ibig sabihin, no, kulang tayo sa financial education. Kaya kailangan nating makinig ng mga seminars na ganito. So, we need financial literacy because people live longer today. Ang life expectancy ng mga Pilipino, no, sa mga kalalakihan is 69 years old. Sa mga babae naman ay 75 years old. So in average, no, mga 70 plus. Yun yung inaabot natin. Pero during this time, pag magre-retire ka, no, na-imagine mo na ba yung retirement mo? Ano yung usually problema sa atin pag nagre-retire dito sa Pilipinas? We have retirement and healthcare crisis. So mostly, ang mga matatanda sa atin, no, si lolo, lola, umaasa na lang sa mga anak or mga apo kasi hindi nakapaghanda sa kanilang retirement. Or usually, umaasa tayo sa gobyerno, no, sa SSS, pension, kakarampot na pension natin. Hindi yan siya enough. Kaya kailangan ngayon pa lang, habang may trabaho ka, habang kumikita ka pa, dapat nag-iipon ka na, no? Nagsisave ka na ng pera mo para ito ay tumubo. And number 4, very important, bakit kailangan nating financial literacy? Kasi the high cost of living. Yun yung tinatawag nating inflation. No, napapansin nyo, di ba? Ang mahal na ng mga bilihin ngayon. No? So, people are having difficulty in saving money for their future needs because of the high rising prices of the commodities and services. And at the same time, napakahirap ng mag-ipon kasi napakalaki ng interest ng utang. So sino ba sa inyo dito ang may mga utang? 'Di ba? So kailangan natin 'yang bayaran kasi, no? Yan po yung kalaban natin sa savings at investment, yung interest ng utang natin. Sabi nga ni Sir Robert Kiyosaki, no, isa sa mga paborito kong author, author of Rich Dad Poor Dad, money without financial intelligence is money soon gone. So kahit gaano kalakas kumita ngayon, gaano kalaki ang sinasahod mo or income mo ngayon, kung hindi ka marunong mag-manage ng pera mo, mawawala rin yan siya sa'yo. Kaya kailangan talaga ng financial education. Ngayon, no, dapat alam natin ano ba yung dalawang klase ng income. So meron tayong tinatawag na active income. Ito yung pera na manggagaling sa yung direct labor or sa trabaho mo, 'di ba? Kung may trabaho ka, you have a salary, that is your active income. Kung ikaw na may doktor, every time na may pasyente ka, that is your active income. Lawyer, galing sa mga client nila. At kung OFW ka or mga seaman tulad ko, every time na may kontrata tayo, meron tayong kita. Ibig sabihin dyan, no, you need to work for the money. Pero ang isang gusto ko ring income is yung passive income. Ito yung perang pumapasok lang kahit wala kang trabaho, no? Kahit hindi ka na makapagtrabaho or retire ka na, your income continues, no? Ito, nakahiga ka lang sa bahay mo. Saan mo makukuha to? Galing sa interest ng mga investment mo, tulad ng mga mutual funds, stock market, no, long-term healthcare. Or kung may business ka, yung royalty income na tinatawag natin, 'di ba? So example, kung ikaw ay singer, no? So si Michael Jackson kahit patay na siya, isa pa rin siya sa highest paid artist kasi kumikita pa rin siya sa mga kanta niya, galing sa mga royalty fee, 'di ba? Royalty galing sa mga kanta niya, or ikaw ay author ng libro. And ito pinaka common na passive income, yung rental income, yung nagpapaupa ka lang ng bahay, condominium, no, boarding house. Yun, 'di ba? Kolekta ka lang ng kolekta every 15 and 30 of the month. So depende 'yun. Yun yung mga magagandang income. So sabi nga, do not work hard for the money. Huwag ka lang magtrabaho, puro trabaho lang. Hayaan mo yung pera mo yung magtrabaho para sa iyo. Let that money work for you. Pero yun yung next question, 'di ba? At doon papasok yung topic natin, the basics of stock market and mutual fund investing. Paano ba natin patrabahuin yung pera? No? First of all, in order for you to build a long-term investment, you need to understand how money works. Paano ba gumagalaw ang pera? Paano ba nagtatrabaho ang pera? At paano natin, no, how do we make money work for us? So si Albert Einstein, meron siyang na-discover na power of compounding interest. Yun yung rule of 72. Sabi niya, i-divide mo daw yung 72 sa interest rate kung saan nakalagay yung savings mo or investment. Makukuha mo kung ilang taon siya dodoble. So let's just say, no? So ikaw ma'am, naglagay ka ng pera sa bangko,
magkano yung interest, no, ng savings account mo. So BDO, BPI or mga land bank, so less than 1% lang. Sabi ko nga 0.025. So kung bibigyan ka ng less than 1% ng bangko, 72 divide 1 is 72 years. Ibig sabihin, ma'am, yung pera mo dodoble lang siya after 72 years. Ganyan siya katagal kung sa bangko ka lang naglagay ng pera, no? So, paano naman, 'di ba? Kung gusto mo magkaroon ka ng 6 million. So, pwede kang magtrabaho para magkaroon ka ng 6 million, no? Pwede din hayaan mo yung pera mo ang magtrabaho sa iyo. So, kung ikaw yung magtatrabaho at gusto mong magkaroon ng ipon na 6 million sa retirement mo, ilang years ka kaya magtatrabaho? So, let's just say kumikita ka ng 15 to 20,000 per month or 200,000 per year, kailangan mo palang magtrabaho ng 30 years, no, para makapag-ipon ka ng 6 million. So, napakatagal, 'di ba? Pero kung hahayaan mo yung pera mo yung magtrabaho para sa iyo, sa 12% na investment, kung meron kang 100,000, ilagay mo siya sa 12%, after 36 years, 6.4 million yung tubo niyan. Pero ang tanong ko sa inyo, meron ba kayong 100,000 ngayon? So kung wala pa, dito tayo sa second option. Kailangan mo lang mag-invest ka lang, no? 1,000 pesos. Ihulog mo yan siya sa 12% na investment per month, that is also 6.4 million. 'Di ba? So ano yung mas madali, 100,000 or 1,000? So mas madali yung 1,000, 'di ba? So you need to build long-term investment. Kailangan mong i-invest yung pera mo. Huwag mo lang itago sa bangko. Kasi pag sa bangko ka, depositor ang tawag sa iyo. Ibig sabihin, sa bangko, nilalagay nila yung pera nila, no? Ang depositor maglalagay ng pera sa bangko. Ang bangko, gagamitin yung pera mo, i-invest nila sa government, security, sa stock market, pinapautang sa loans, credit card, house loan, real estate. So 12% yung income nila dyan. Pag sa mutual fund ka naman nag-invest, shareholder ka. Pero ang mutual fund, naka-invest siya sa stock market, no? So, sa bangko, less than 1%, 'di ba? Ang binabalik sa iyo. Pero sa mutual fund, 12% and above. Kaya nga mas maganda nasa mutual fund tayo maglagay ng pera. Kasi hindi ka lang depositor, shareholder ka. So naka-invest yung pera mo, no? Dito sa mga malalaking kumpanya. At saka ang kagandahan sa mutual fund, no? Gains realized by investor pag mag-withdraw ka, hindi siya subject sa personal income tax. Yun yung advantage. Pero sa bangko, meron siyang withholding tax na 20%. Kaya kung titignan nyo guys, no, kung magsisave man lang kayo ng pera, mayroon kayong 1,000 pesos, nilagay mo siya sa bangko at bibigyan kanya ng 4% na time deposit, hindi mo siya mawi-withdraw anytime. 'Di ba? So 30 years, hindi pa yan siya aabot ng milyon. Pero kung nagwa 1,000 ka sa mutual fund, 12%, may 3 million ka sa retirement. Eh gusto mo mas maaga, okay, let's just say 10 years. 10 years from now, magka-college yung anak mo or magbi-business ka or gagawa ka ng bahay. Gusto mo na may 1.1 million ka. No? So lagay mo lang dyan 5,000 sa 12%. So that is also 1.1 million. So depende yan siya sa inyo. Hindi naman mandatory na every month kang maghuhulog dito sa mutual funds. Okay? Hindi siya mandatory na every month. Depende sa iyo kung magkano yung ihuhulog mo at tuwing kailan ka magsisave. Kasi dapat every time na sumasahod ka, mag-set aside ka ng pera, no? Example, ako, dati nagsimula ako sa 1,000 and then pag may extra ako, dinadagdagan ko siya kasi may goal ako eh. And kung emergency, kailangan mo yung pera, hindi ka na maghihintay pa ng 5 years or 10 years kasi withdrawable yung pera mo sa mutual funds. Yun yung advantage dito. Now, kung gusto mong mag-invest sa mutual fund, dapat tignan mo yung history. No? Safe ba yung pera ko dyan? 'Di ba? Of course, nakikita niyo sa balita, 'di ba, yung up and down ng ating ekonomiya. So dapat, no, nag-i-invest ka every time na down yung market. Huwag kang matakot, no? Kasi every time na down yung market, umaakyat siya after ng crisis, 'di ba? Yung Marcos People Power, Aquino Codita, and then yung COVID. Hindi na nadagdag dito yung COVID, pero nung COVID, grabe yung bagsak na economy. So, dapat buy and hold strategy. So,
Invest ka lang ng invest, bili ka lang ng bili ng shares, and then, no, long term siya dapat. So, tignan mo, meron akong mga scenarios dito. I-check natin, no, kung kailan ba dapat mag-invest sa stock market. First scenario, no, habang paakyat yung market. Maganda yung ekonomiya natin dito, paakyat. Second scenario, bumagsak yung ekonomiya pero nakabawi. Yung third situation naman, bumagsak yung ekonomiya pero hindi siya nakabawi. Hindi muna siya nakabawi. So, kailan ka mag-i-invest? Scenario 1, no, na maganda yung ekonomiya. Scenario 2, na bumagsak pero nakabawi. Or scenario 3, na lumagapak at unti-unti nang bumabawi. No? So, check natin yung sagot ninyo. Merong sumagot ng 1, merong sumagot ng 3, meron ding 2. Pero i-check natin kung nag-invest ka sa scenario number 1 habang umaakyat yung economy, no? Nag-start siya ng 10 pesos per share. So sa 10 pesos per share mo, let's just say 1,000 lang ma'am, no? Nagawa 1,000 pesos ka lang. Every month, kada sahod mo, naghulog ka ng 1,000 dito sa investment mo. So sa 1,000 mo sa first month, nakabili ka ng 100 shares kasi 10 pesos siya per share. Second month, tumaas yung value ng share, 12 pesos, bumili ka ulit, nakabili ka ng 83 shares. And then 14, 71 shares, hanggang 6 months ka bumili, pa 1,000, 1,000 lang, nakabili ka ng 50 shares. So in the duration of 6 months, naisip mong i-withdraw yung pera mo. Kasi withdrawable nga siya. So magkano yung total shares na naipon mo? Meron kang 422 shares. So kung ibebenta mo yung shares na yan, dun ka tumitingin sa value niya, sa latest value, which is 20 pesos per share. So which is 20. So 422.81 times 20 per share, total value ng pera mo is 8,456. Maminusan mo siya ng capital, which is 1,000 times 6 in 6 months, that is 6,000. So magkano ang kinita mo? So 2,456 ang kinita mo sa 6 na buwan. So kumita ka pa rin sa scenario number 1, no? Congratulations. How about scenario number 2? Nung bumagsak ang market at saka nakabawi. So nag-start siya sa 10 pesos, 1,000 ulit yung ininvest mo, 100 shares. And then bumagsak ng 7 hanggang naging 5 pesos per share, nakabili ka ng 200 shares. Bumalik sa 6 pesos, bili ka lang ng bili every month ng shares, and then nakabawi ng 10, so 100 shares ulit. Ngayon, kung ibebenta mo yan siya, no? Tignan mo kung magkano yung total number of shares mo, ita-times mo sa current value, which is 10. And then, magkano ang total value niya? 8,525. Minus yung capital, 6,000. Magkano kinita mo? 2,525. So kumita ka pa rin. Pero kung financially educated ka, no, dito ka mag-i-invest sa scenario number 3. Kung kailan bagsak yung market kasi naka-sale ang shares. So from 10 pesos, 1,000 mo nakabili ng 100 shares. Naging 4 pesos to 50 shares. Naging 2 pesos, 500 shares. Hanggang naging piso na lang siya ang share. Napakamura na lang. So bumili ka ng 1,000 pesos, 1,000 shares, 'di ba? So bumalik sa 2 hanggang bumalik sa 5. Now, kahit maliit lang yung value niya diyan, pero ang nagmamatter dyan is kung magkano yung shares na naipon mo in total. So 2,550 shares. Ang dami, 'di ba? Ang dami mong nabili kasi mura lang yung shares. Times 5, yun yung current value. Magkano ang total value ng pera mo? 12,750. Magkano ang capital mo? 6,000 lang kasi 1,000 pesos in 6 months. 6,000. Magkano ang kinita mo after 6 months pag i-withdraw mo yung pera mo? 6,750. Diba? So hindi ko sinasabing mali ang scenario number 1 and 2. Ang sinasabi ko dito is, kung na-educate ka dito sa IMG, alam mo na ang scenario number 3, ang pinaka the best time na mag-i-invest ka. And right now, we are in scenario number 3 kasi nagre-recover pa lang tayo sa pandemic. No? Down ang market natin ngayon. So ang tanong dyan is kung namili ka ba ng shares? Bumili ka na ba ng shares ngayon sa stock market? Diba? Or hindi ka pa nakapag-invest. Kasi kailangan mong sumabay. Kasi pag nakabawi na yung shares, bumalik na yung economy natin, umangat na ulit yung ekonomiya, yun yung time, no, na magpa-party-party ang mga investor. No? So paano ba nagwo-work ang mutual fund?
Ibig sabihin, tayong mga investor, kung maghuhulog lang tayo sa fund house, yung example ko kanina, yung 1,000 pesos, di ba? So, ilulog mo lang yan sa fund house and then si fund manager na yung bibili ng shares sa mga companies. So, ibig sabihin, siya ang bibili ng shares sa Jollibee, sa SM, BDO, Ayala, Philippine Airlines. And then, kung gusto mo na siyang i-withdraw, yung returns ng investment mo, ibabalik siya sa iyo. Okay? So ang good thing about dito is makaka-invest ka na sa 1,000 pesos mo. Hindi mo na kailangan ng malaking halaga para makapag-invest. So tayong mga investor, ang tawag sa atin ay shareholders. So dalawang paraan para kikita tayo. First is dividends. Second is price appreciation. So pag lumalaki na yung value ng shares natin. So pwede mong i-withdraw yung tubo ng pera mo, pwede mo ring isama yung kapital. No? So yun yung kagandahan sa mutual fund. May nagtanong sa akin, Sir, legit ba yung mutual fund? Baka scam yan kasi na-scam na ako sa Kapa, sa Regine at maraming mga networking na akong napasukan na scam din ako. Yes, no, very legit kasi regulated siya ng government. Even our SSS and GSIS contribution, naka-invest sa mutual funds 3 billion pesos. Kasi mas malaki ang tubo doon. Pero ang pangit lang dito, pag naglagay ka dito sa government funds, hindi mo siya kaagad mawi-withdraw, di ba? Kasi maghihintay ka pa sa pension mo, sa retirement mo, para sa SSS, GSIS mo. Pero dito, pag didiretso ka sa IMG, no, automatic ka na with investor ka na ng mutual fund. So ano ba yung advantage? Dito sa IMG, pag member ka, meron ka na automatic na mutual fund and then meron ng professional na nagmamanage ng pera mo. Yun yung mga fund manager. Sila yung expert na pipili ng mga magagandang companies. And then nakakasigurado ka na stable yung nilagyan ng pera mo. And potentially higher yung returns niya kung i-compare mo siya sa bangko, no, or i-compare mo siya sa co-op, mas malaki dito kasi kung nag-start ka ng pandemic, ako personal experience ko March 2020, start ng pandemic. No, bili lang ako ng bili ng shares by December 2021, no, umakyat at kumita yung pera ko ng 54%. So imaginein mo 54% 'yon. So kung may 10,000 ka ng investment doon in 1 year, 5,400 ang kinita ng 10,000 mo. Kung meron kang 100,000, meron kang 54,000. Kikitain mo ba yan sa bangko? Sa co-op? No? Sa co-op, hindi ka makakapag-ipon doon ng mas malaki kasi papautangin ka. 'Di ba? So, imbis na turuan kang mag-invest, tuturuan kang mag-loan. So, hindi ka talaga makakapag-ipon at makakapag-invest. And then, dito sa mutual funds, maliit lang yung capital requirement kasi 1,000 pesos lang, pwede ka na makapag-start. So ilang 1,000 na ang dumaan sa kamay mo na walang bumalik, 'di ba? So dito, i-invest mo na lang 'yan. Pwede mong dagdagan 'yan ng 20 pesos, 100. And then instant diversification, so maraming companies ang pinaglagay ng pera mo. So hindi siya masyadong lugi, no? So hindi siya masyadong risky kasi maraming companies no? So yung 1,000 mo hindi lang siya sa isang company, meron pang Jollibee, meron pang SM, meron pang Philippine Airlines. So kung pangit ang performance ng Cebu Pacific, kumita pa rin yung Philippine Airlines. So yun yung kagandahan. You're not putting your eggs in one basket. So kasi kung sa isang basket lang lahat yung itlog mo, pag mahulog yung basket, basag lahat ang itlog, di ba? And ito, pinaka-importante pag investment yung pinag-uusapan. Safe ba yung pera ko dyan? 'Di ba? So yes, of course, kasi regulated tayo ng Securities Exchange Commission and under ng Insurance Commission ng IMG as a financial brokerage. At ang gusto ko dito, no, is very transparent kasi meron kang statement of account. So nakikita mo araw-araw yung tubo ng pera mo, yung shares mo, no? Kasi ilalagin mo lang siya sa cellphone mo. So very safe and transparent and then walang withholding tax, no? So tax exempted siya. Okay? So, ang kagandahan dito kung gusto mong mag-start sa stock market, pag member ka sa IMG, no? Automatic ka na investor sa malalaking kumpanya kasi meron ka ng 1,000 pesos na investment dito sa Soldivo. So itong Soldivo, guys, no? Yung 1,000 pesos mo dito, naka-start nang nag-invest na siya sa SM,
sa Ayala, sa BDO, BPI, Jollibee, Bloomberry Resorts, no, yung mga casino, and Metro Pacific Investment. So yun yung kagandahan dito. At saka may mga free seminars pa tayo about investment. So hindi ka na magbabayad pa at meron ka pang mga financial coach na magtuturo sa'yo. At saka 0% yung entry fee. So walang ibabawas. Every time na nagdadagdag ka, hindi siya babawasan. Kasi kung dadaan ka sa iba, sa bangko, sa agent, meron silang management fee at saka entry fee na 2 to 5%. So dito 0%. So kung magkano yung ininvest mo, yun talaga yung shares mo. So walang ibabawas doon. So kagandahan din dito, no? Pag nag-i-invest ka dito sa Soldivo natin na mutual fund is 20 pesos yung minimum. So example, itong account na to, no? So pinicturean ko lang, 20 pesos yung minimum niya na investment dyan. Ayan. And then, meron din siyang 5,000, merong 10,000. So, kumbaga, anytime pwede kang magdagdag. So, sa kanya naman, ginawa niya every 2 months or every month. Ayan. And then, nakikita mo na kung ilan yung shares mo dyan. Okay? So, gusto mo bang mag-invest tulad ng investment natin sa Jollibee? 'Di ba? So, pwede kang mag-franchise ng Jollibee, 50 million kung gusto mo mag-invest isang branch. Dalawang paraan para makapag-invest ka sa Jollibee, mag-franchise ka or maging shareholder ka na lang. Ano yung mas madali? Kasi kung maging shareholder ka, hindi ka na kailangan mag-franchise, bibili ka lang ng shares ng Jollibee through mutual funds. So you only need 1,000 pesos. So tingnan mo naman ang Jollibee. Ang share nila dati is 100 pesos, 2014 180, 2018 283 shares. So grabe ang akyat ng shares nila kasi padami yung branches ng Jollibee. Kaya isa to sa mga favorite ko na shares ko, no, itong Jollibee. Kung nakapag-invest ka ng 100,000 noong 2013, meron kang 283,000 ngayon. 'Di ba? Umabot pa yan, guys, na remember ko ng 300 pesos per share ang Jollibee. So bidang-bida talaga. Next time na papasok ka ng Jollibee, hindi ka mababad trip kung mahaba yung pila. No, matutuwa ka lalo kasi investor ka na ng Jollibee, no? So grabe, investor. Tapos ang kagandahan pa diyan, no? Hindi lang Jollibee. Nakita nyo naman yung mga companies na partner ng IMG. So paano ka makapag-start dito kung gusto mo mag-invest? Of course, mag-member ka muna sa IMG. Isang beses lang siya magbayad, 6,000 pesos para sa mga Philippine code. Kung gusto mo naman mag-international code, no? So 11,000 siya, pero meron siyang additional benefits din. Okay? So yun yung kagandahan dito kasi isang beses ka lang magpapa-member. So after kung mag-member, after kung magbayad ng membership fee, no, itong sa 6,000 pesos mo, yun na yung kasama na yung investment mo diyan. Meron ka ng account. So dito mo na makikita yung name mo. Lagyan mo siya ng picture mo. Ito yung sa akin, pinicturean ko lang. And then makikita mo na kung ilan yung shares mo. And then kung saan nakalagay yung pera mo at kung ilang percent na yung tinubo ng pera natin. Okay? And then makikita mo pa yung mga ibang benefit. Example, pag member ka na dito, sa 6,000 pesos mo, syempre may mga iba pa yung kasama. Meron ka ng accident insurance, 100,000, memorial cash assistance na 50,000. So parang St. Peter, di ba? Kasama na rin yan siya dyan. Meron ka pang free check-up, no? Laboratory sa Kaiser Medical Centers. And meron ka pang 3-in-1 healthcare, no? Free hospitalization, life insurance dito sa Kaiser. So kasama na rin yan siya pag kukuha ka ng Kaiser. And meron kang free check-up sa mata pag member ka ng IMG. Discount sa sasakyan, no? And then memorial service. And ito, up to 50,000 financial assistance, no? Kasi tayo sa Pilipinas, madalas may bagyo, lindol, or sunog. Ayan, mga members, up to 50,000 ang financial assistance. So, lugi ka pa ba sa 6,000 mo sa bumalik sa'yo dito kasama na yung investment mo? So, kaya nga ako thankful ako, no, na napunta ako dito sa IMG. Kasi siguro kung wala ang IMG hanggang ngayon wala akong ipon, nasa bangko lang yung pera ko. So, ikaw may ibang company ba na alam mo na tulad nitong IMG? Kasi sa IMG more than 23 years na po, no? Na nag-ooperate dito sa Pilipinas and worldwide po siya, pwedeng mga OFW sa kanil dito sa IMG. Kaya marami nga tayong mga members na OFW, no? Mga um
mga domestic helpers, meron ako mga seaman, no, mga nurses. So, yun, nagpapasalamat sila. Natutuwa sila kasi nakikita naman nila yung pera nila eh. No, yung iba nakakapagsimula na silang mag-start. So, hindi lang resibo yung naipon nila, meron na rin silang shares dito. So, ang kailangan lang namin para maging member ka is yung details mo para sa online application. Yung name, first name, middle name, at yung mga beneficiary mo. Kasi sa kanila matatransfer, no, yung ating investment and benefits pag namatay tayo. So, transferable po ito. So, kaya kailangan ng beneficiary mo. Okay? So after niyan, after mong isend yung online application mo sa akin, bayaran na natin siya sa mga bank account ni IMG or pwede nyo i-direct sa akin kasi nandito ako sa office ng IMG. Isa ako sa mga CEO dito sa IMG. And then, i-send ko yung resibo sa inyo. Okay? So yun yung kagandahan dito. Mabilis siyang ma-process. Wala pang isang araw, no? Pag dito natin siya i-direct sa office. Okay, so sino ba yung mga members ng IMG? Marami tayo ditong mga police, uniform personnel, mga Coast Guard, ayan, no? Yan po ako dati, no? Payat-payat ko pa dyan. Yan yung mga sineseminar namin kasi marami sa kanila kahit pala mga police na i-scam din sila. Yun yung sabi sa amin ng isang police director, no? So, kaya kailangan talaga nila ng financial literacy, no? Kaya ini-invite tayo sa mga seminars. And mga teachers, 'di ba? So marami mga teachers na baon sa utang, mga loan. So yun yung tinuturuan din natin para makawala naman sila sa utang at mabayaran nila yung mga loans nila through their investment, no, dito sa IMG. And mga OFW. So ito, event po namin to sa Dubai. Meron din tayo sa Hong Kong, sa Taiwan. Marami tayong mga opisina, no, at mga events all over the world. And ito, no, so speaker din po ako sa mga seafarers bago sila sumampa sa barko. So I'm also a financial speaker, no? So ini-invite din po tayo. So very legit talaga itong IMG kasi marami na po ang mga members at mga natulungan dito. Okay, sabi nga po ni Bill Gates, if you are born poor, pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan 'yan. Pero if mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na 'yan kasi wala kang ginawa. Tulad ngayon, no? Nakinig ka, inaral mo to, pero kung wala kang gagawin, hindi mo in-apply yung natutunan mo, parang wala rin. Magugulat ka na lang, ang tanda-tanda mo na, wala kang naiipon, lumalaki na yung mga anak mo, nasa abroad ka pa din. 'Di ba? O nagtatrabaho ka for 30 years, 20 years, pero ang dami mo pa ring utang kasi hindi mo in-apply yung natutunan mo. So kaya napaka-importante, no? Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Okay, so before tayo matapos, no, meron tayong free 20,000 sa lahat ng mga taong nakapanood nitong video na to or naka-attend sa ating Zoom. And bibigyan ko rin kayo ng kopya nitong libro na to. So i-message nyo lang ako sa Messenger, Dave Vallejos, no? At the same time, kailangan ko lang ng email address nyo. So kahit hindi pa kayo member, bibigyan ko na kayo nito, no? So giveaway po natin to dito sa IMG sa mga taong na-educate namin. So, panoorin muna natin tong video na to. Isa sa mga kilalang tagapaglingkod ng bayan ang makakasama natin sa paghatid ng pagbabago at magiging kaagapay sa ating financial literacy campaign. Kilalang kakampi ng mga inaapi na tumutulong upang iangat ang buhay ng bawat mamamayan. Narito na ang inaabangan na pagsasanib puwersa para sa mas matindi, mas malakas at mas makabuluhang kilusan na magsusulong ng misyon para sa financial education ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kakampi ng inaapi, ang kakampi ng financial literacy, ang kakampi ng IMG community, Senator Raffy Tulfo. Kakampi mo, kakampi natin. Sama-sama tayo patungo sa financial freedom. Raffy Tulfo po, kakampi ng inaapi, kakampi ng IMG.
Ayan, no? So, si Idol Senator Raffy Tulfo ay isa na po sa ambassador natin dito sa IMG kasi pinupush na po ang financial literacy para sa mga OFW. Kasi marami pong dumudulog sa kanya, nanghihingi ng tulong kasi yun nga, na scam. So, pinupush niya ngayon with partnership of IMG para matulungan natin yung mga kasamahan natin, no? Kababayan natin abroad at maturuan natin ng financial education. So, kaya nga po nandito po kami, ang IMG, para magturo ng financial literacy. So ako po, no, I am full-time dito sa IMG, trainer and coach, and this is Dave Vallejos again. I-search nyo po ako sa Facebook para makuha nyo po yung kopya nitong libro and yung ating free 20,000 insurance. So again, thank you very much for listening. No? I hope na marami kayong na-learn and at the same time, i-apply nyo po yung natutunan ninyo. So hinihintay ko kayo dito para maging member din po kayo sa IMG. So dito po sa IMG, wala tayong kinikita sa pagme-member ng tao kasi hindi po tayo mga networking, wala din po tayong binibentang mga products, no, or mga items, mga supplements or anything. Nagtuturo lang tayo dito ng financial education. So yun yung focus natin na maturuan yung mga Pilipino. So thank you very much for listening and I hope to see you next time.